Sa pagluluto, may mga shortcut na pwedeng sundan para ang paghihirap sa kusina ay mabawasan. Busog na ang family habang tayong mga mommy, stress-free. Para sa ating mga mommy, accomplishment ang pagluluto para sa buong family. Pero bago ang masarap na kainan, ang hindi alam ng ilan, matinding pagsubok ang pinagdaraanan natin sa kusina bago ang sari-saring pagkain ay maihanda. Kaya para ang ating paghihirap ay mapagaan, handog ni Chef Dino Ferrari ang mga food hack o shortcut sa pagluluto para sa kusina hindi tayo mapasuko. Cooking is easy, lalo na kung alam nyo ang mga techniques at sikreto ng mga chef. So for tonight, i-share ko sa inyo ang mga food hacks to make cooking that much more fun and easier at home. Kung breakfast in a hurry ang type ng inyong family, sa pagluluto, hindi nyo kailangang magmadali. Isang cute at kakaibang pancake recipe ang unang ituturo ni Chef. Kailangan lang ng pancake mix o pinaghalong flour, baking soda at baking powder. I-ready na rin ang itlog. Haluan lang ng oil ang pancake mix. Isunod na ang itlog. Dagdagan ng tubig ang pancake batter at haluin ito. Maglagay ng 1 kutsarang pancake batter sa non-stick pan. Maliliit lang na bilog ang kailangan. Habang hindi pa naluluto ang isang side, maglagay ng barbecue o popsicle stick sa bawat pancake. Kapag may nakita ng maliliit na bula, ibig sabihin, luto na ang kabilang side, kaya pwede na itong baliktarin. Para sa ganitong kalaking pancake pops, all you need is about 20 to 30 seconds per side. And ayan na, luto na ang ating pancakes. Masarap na! Cute pa ang pancake pops na ito. For only 90 pesos, 5 tao na ang mabubusog sa easy-to-make pancake pops. Kapag merienda time, hit na hit ang tinapay. Kaya naman ibibida namin ang pina-level up na bread snack na sinangkapan din ng food hack. For this next food hack, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sarili niyong version ng cheesy bread. Very easy itong gawin, mga mami. Kailangan lang ng tinapay, keso, mayonnaise at parsley. Gumawa lang ng mga hiwa sa tinapay na pahalang at pahaba. Pagkatapos hiwain ang ibang mga sangkap, pwede nang lagyan ng mayonnaise ang mga hiwa sa tinapay. Ilagay ang cheese at parsley. Tunawin ang cheese sa oven for 10 to 12 minutes. Ang simpleng tinapay naging gourmet na. Ang cheese bread na murang-mura, no hassle pa ang paghahanda. For only 90 pesos, busog na ang 5 o higit pa. Cheese sticks with a twist naman ang susunod nating cheesy recipe. Bukod sa loaf bread, maghanda lang ng sliced cheese. Tanggalan lang ng crust o gilid ang tinapay. Gamit ang roller, i-flatten ang bawat piraso ng loaf bread. Imbis na lumpia wrapper na kadalasang ginagamit sa cheese sticks, tinapay ang gagamitin natin. Mas madaling gawin at mas nakabubusog pa. Lagyan ng sliced cheese ang tinapay bago ito irolyo. Sa mainit na kawali, iprito ang cheese sticks. Kailangan maging golden brown ang tinapay para maging crunchy. Ilatag ito sa paper towel na sisip-sip sa excess oil. Masarap na! Nakakabusog pa! For only 60 pesos, 4 na tao na ang mag-enjoy sa heavy cut snack na ito. Pagkatapos ng mga pagkain, dumako naman sa pamatid uhaw. Ang super refreshing na ice cubes, lalagyan natin ng sweet flavor na sure hit ngayong summer. Kailangan lang ihanda ang fresh milk at cookies. First step, durugin ang cookies gamit ang kutsilyo. Pero huwag kong gawing pino para may texture pa rin ang ice cubes nyo. Ang bawat butas ng ice cube tray, lagyan lang ng dinurog na cookies. Punuin naman ng fresh milk ang bawat butas.
Ngayon, pwede na natin ipasok ang ating ice cubes sa freezer for at least 2 hours. At pagkatapos ng 2 oras, matigas na ang ating milk and cookies ice cube. Tignan nyo naman, yelo pa lang, mukhang masarap na. Paano pa kaya kapag naisama na ang mga ito sa mga pampalamig? Sa 60 pesos nyo, 4 na tao na ang magiging hawaan ng ating kakaibang ice cubes. Kaya ngayong summer, huwag nang magpaka-stress sa paghahanda ng pagkain dahil sa pamamagitan ng mga food hack na ito, hindi lang lalong bobongga ang inyong handa, mababawasan pa ang cooking time nyo sa kusina.